Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Ito na po, ayon po sa report, uh, Christmas behind bars. Public Works Secretary Vince Dison said around 60 individuals may face jail time by Christmas over the alleged involvement in the multi-billion peso flood control scandal as investigation into irregularities within the Department of Public Works and Highways intensify. Yan po ha. Ayon po sa Public Works Secretary Vince Dison na lumalabas sa bilyonaryo noong November 3, ngayon po yun, 2025, ay ito ay bahagi ng malaking flood control scandal na sumiklab sa ating bansa nitong 2025 na nag-ugat sa mga irregularidad sa multi-billion peso na mga proyekto laban sa baha. Ito ay hindi isolated na pahayag kundi update na sa ongoing na paglilinis ng Department of Public Works and Highways laban sa korupsyon. Ano po? Ah, ito po yung timeline Skandal batay sa mga kaugnay na ulat. Ha? Ayon sa Agosto 2025, sumabog ang kontrobersya matapos mag-resign ang dating DPWH Secretary Manuel Bunuan dahil sa mga aligasyon ng ghost project. Ano? Hindi umiiral na ah, proyekto na binabayaran pa rin at overpricing sa flood control initiative na nagkakahalaga ng mahigit na 17 bilyon sa Quezon City lamang. Halos ah, 421 sa 8,000 na proyekto ang natukoy bilang multo o ghost o substandard na nagresulta sa mas malalang pagbaha sa mga lugar tulad ng Tondo at ang pinakamainit sa lahat ang Bulacan. Ano po? Setyembre 1, taong kasalukuyan, si Dizon, dating Transportation Secretary, ang naging bagong DPWH Chief. Agad niyang inuutos ang courtesy resignation ng lahat ng senior official mula undersecretary hanggang district engineer upang linisin ang ahensya ayon sa direktiba ni PBBM. Ano po? Nag-file din ng graft complaint laban sa 20 DPWH official at 4 na contractors kabilang ang mga mag-asawang Sara Diskaya at St. Timothy Construction, kanilang pagmamayari, at dating engineer na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza. Yan po, Oktubre ng taong kasalukuyan, nagpatuloy ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure na naglabas ng Immigration Lookout Elbow laban sa 43 individual kabilang mga politiko at kontraktor. Si Dizon nagpahayag ng maaaring maaresto at makulong ang mga unang sospek tulad nila Alcantara at Diskaya bago magpasko dahil sa non-bailable na mga kasong ng graft at estafa. Yan na po. Ngayong araw na to, 20 at 25, sa pahayag po ni Secretary Dizon, ha, inihayag niya ang pagtatantya na at na maraming posibleng hanggang 6 o higit pa na individual ang mapapakulong sa mga sumusunod na linggo o buwan. Ito ay bahagi ng mas malawak hmm, na pagbabago. Hmm? Kabilang ang mga freeze ng assets at pagbabawal sa paglabas ng bansa
ng mga suspect. Siya rin ang nag-utos ng show cause order laban sa mga regional directors tulad ng NCR, Gerald, ha? Opul opulensya dahil sa mga failed project na nagkakahalaga ng 774 milyon. Oh, yung sa halimbawa itong Sunog Apog Pumping Station, no? Dito po sa Tondo na ginawa nung panahon ng dating administrasyong Rodrigo Duterte, pero hindi po yun napatakbo ni minsan. Hmm? Hindi gumana. Kasi yun natapos ng 2020 nung panahon pa ng pandemic hanggang ngayon hindi gumagana yun. Iwan ko anong klaseng project yun. Hmm? Ito po ay mahalaga. Bakit mahalaga ito? Epekto sa publiko. Ang mga irregularidad na ito ay nagdulot ng malalang pagbaha sa mga urban areas. Nakita nyo naman po ang pagbaha dito sa Metro Manila. Grabe. Hmm? Na nakakaapekto sa milyong-milyong Pilipino lalo na sa panahon ng climate change. Ayon kay Dison, ito ay just the beginning ng paglilinis at hinihikayat niya ang publiko na mag-report ng anomalies para sa transparency. Okay, ito po, ano? Yan po ang mga tingin ko, sabi po ni Secretary Dison, marami-rami ang magpapasko sa kulungan in the next few weeks and few months. Baka mga 6 na po siguro ang estimate ko. Public Works Secretary Vince Dison. Okay, malaking pagbabago sa DPWH. Kasabay nito, ipinasa na ang responsibilidad ng farm to market roads sa Department of Agriculture na nagkaroon ng joint group kasama ang Catholic Bishop Conference, iba pang groups. Si Dison ay naglalabas din ng laban sa kickbacks na 30 hanggang 40% ng budget na nakukurakot, ano? Na madalas na nangyayari sa district level ng DPWH, ano? Si ang ating pangulo po ay nag-utos ng full audit sa 2026 budget ng DPWH at inaasahan ang karagdagang arrest sa ilalim ng Anti-Money Laundering Council o AMLA. Ano po? Ito po ang update. Latest po ito, ha? Ng Bilyonaryo News Channel. Ha? Okay. Ano po ang inyong opinion? Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel. Pag nakita niyo po ang channel ko, like, subscribe, and share. Thanks for watching. Don't miss our next videos. Marami pong salamat.